So dito kami at makain na ng pho. Okay, so it's a special pho with flank. Okay, I don't know if napakita ko sa inyo, pero yan, may picture ako kanina. Yan. So may taba-taba pa, no? Yung nakuha namin. Si Andres naman ay lean beef. So sabi ni Telma, dapat daw ito ay pinipiga dito, no? Dayap or lemon. At pagkapiga ay ihahalo mo. Hindi mo siya tatanggalin, pero isasama mo siya dun sa soup. Tapos may mga dahon dito na hindi ko maintindihan kung ano, pero sarap eh, no? Meron siyang, yung combination, ano eh, alam nila eh. Parang sa kasaysayan siguro, at tinagal-tagal, na pag relate nila sa kalikasan, alam na nila kung anong ilalagay na lasa. I don't know if it's basil or may mga hindi ka rin gustong lasa eh, diba? Ako may isa ko na hindi ko ma-identify kung ano. Pero in general, pag pinagsama-sama mo doon sa soup, eh napakasarap, no? So ito nga doon. Mamaya lalagyan ko ng oyster, so hoisin. Hoisin and their usual hot sauce. So let me taste it. Let's taste it. Oh my God, it's to die for. Actually, maraming tao eh. Maraming kumakain dito palagi. Local sa karamihan pumupunta. Okay lang. Wala problema eh. Mga local yung pumupunta at yan. So, may garlic na. Ano kayo to? Rice noodle? Rice. Bilhin natin 1 pack, 25 lang. Nakabili tayo sa grocery, 25 lang. Nanginginig ako. This one. Pero so far wala pang sumabit na pho dito sa buong stay namin sa Vietnam, sa Ho Chi Minh. Meron siyang consistency, pero meron din silang mga distinct characteristics, no? Sa kada parang calibrated. Parang calibrated yung pho. Yung beef kaya yan pakulo. Stand alone. Gusto ba hindi na kailangan ng salsa masyado. Pero lalagyan ko pa rin. Haluin ko. Tapos ano for sharing, pero dahil sa lakad namin dito sa city, lakad-lakad lang kami, chill lang kami, wala kami masyadong ikot. Hindi wild yung ikot namin. We just came from Puchi Tunnel. So lakad kami, ikot-ikot lang, ulan pa. Si Telma, natutuwa siya doon sa mga co-op stores at sa mga organic organic stores, organic food stores. Madami dito, parang may movement sila eh. No? So yung mga coffee shop talagang napakamura ng mga kape sa coffee shop. Less than 100 pesos. And you can even stay there for as long as you want. They would allow it. Kahit sa kanto, kahit sa mga nagtitinda ng mga banh sa kalsada, eh maraming mga kape. Vietnam is the second largest coffee producing country in the world. Sorry. Puro ano lang ako, mainit kasi. Yung mga mababait yung mga Vietnamese. Napaka-gentle. Tapos tahimik sila, hindi maingay. Wala akong nakitang rowdy na tao. Very helpful.
To the extent na ano, they get ano, no? Anong tawag doon? They get out of their usual to help you. Kaya na papunta kami sa Kuchi, nag-bus lang kami. Pero kami tinanong, tapos talagang sinatid na kami hanggang sa bus station. Nag-overpass. Nag-overpass pa siya kasi nagkaligaw-ligaw kami. We went to Kuchi not using the usual tours. Okay? Tour package. Not to the tour package, but we just rode the bus. We used it, and it's so cheap. It's like 30 kilometers, you get to pay like magkano? 20 pesos. 20 pesos, 30 kilometers, ganun kalayo. Tapos ang ganda ng bus. Okay? So, all in all, ano, mainit. Oo, mainit yung bansa, very humid. Pero ano napapatawad mo yung kanyang weather kasi sa sobrang dami niyang pwedeng i-alok sa'yo. Yung karanasan, kasaysayan na kinukwento ng mga tao sa araw-araw. Sila na yung naman. Mahirap lang dito yung salita. Talaga may problema sa salita. Hindi problema, pero it's part of the game, di ba? Saya-saya. Na nagtatansyahan kayo, ano yung sinasabi ng tao. Pero basta ngingiti ka, yung ngiti talaga yung salat na? Pag ngumiti ka, nabubura talaga lahat yung mga kung ano man yung bagahe. May sense of pride sila sa bansa nila. Yung first time namin kumain dito sa Kubong, wala na tong siyang. Ubus na, sa gabi na. Inagahan namin. Ginagawa namin dito, lakad kami ng lakad. Kasi para makakain ka. Ang dahil mo gustong tikman. Kasi yung kape parang wala, talo ka hindi mo pwede inumin lahat Hindi mo pwede inumin lahat, pero napakasarap. Kasi mo inumin lahat ng kape. Ano yan? Hindi ako sure kung unlimited yung tea nila. Ito sa unlimited. Wow. Unlimited yung tea. 5 lang. Gusto kong pakita na dito, yung restaurant, pakiabot nanay ito. Naabutan ka palagi ng ganito. Ano to? A wet tissue. Yung bayad kasi ito parang 3,000 dong. So that's equivalent to like less than 10 pesos, mga 750. Hindi mo naman gagamitin. Tabi mo lang huwag mong gagamitin. Ay, gusto talaga natin. Okay. Kasi medyo mahal. Ito mo ito. Kasi mga hindi nag-offer ng water, minsan yung kanilang iced tea, you sell it for like 5,000 dong. Tapos unlimited, di ba? Parang tubig lang, no? Pero binayaran mo rin. Unlimited. Tapos may konting lasa siya. May konting lasa yung tea. Dahil general, hindi siya matamis, no? Traditional. Bawal na kayo. Bawal sa akin. Anong masasarapan ka? Sobrang sarap. Hindi na ako kakain dapat. Sobrang sarap. Yung napansin ko, hindi bumibigat yung tiyan mo. Promise.
Marami rin naman nakakain namin mga ganito, pero hindi bumibigat din siya. No? Ha? So I suggest if you're going here, you should try this place. Well, I'm not saying that this is the best, pero siyempre it's always the experience, no? And then, for my experience, for our experience, masarap dito. Huwag din kayo matali din sa mga vloggers kasi minsan, mga vloggers parang kami, ito the best, di ba? Pero, at the end of the day, it's always your experience that will count. How you experienced it. We tell them na tinry natin yung ni-recommend nyo. May mga tinry kaming mga nirecommend ba? Tama? Pero mas masarap pa din sa Pero may mga lugar na sa tingin namin mas masarap din. Kasi kung sa recommended. No? So we go to the markets. So we've been to 2 markets, Cholon, Chinatown, and Bangkok. At sobra talaga, doon mo mararamdaman yung electricity ng community. No? Yung Bangkok, wala nga import, walang foreigner, walang turista. Di ba din exciting, walang turista? Mga local kasama mo talaga. But tomorrow, we're going to dive to another traditional market. We'll just have to check. See if we can get good for bargain. Sa mga goods. So, what we've been doing is we canvas dito sa tourist areas like Bentan Market. Yung Bentan, wala. Well, it's like the Visaya. But still, it's in the center of the town. It's famous. It's a tourist center. So, still, it would be a good adventure. It would be a good spot for you to visit. Pero mind you, huwag kang masyadong the type na bibili-bili talaga agad. Kasi nga, iba yung presyo. Wow. We have sugar cane manok. Ha? Okay. Hindi overpowering yung mga lasa ng mga dahon. Di ba? Ito yung basil, malakas. Hindi eh. Naka-ano ito eh. Naka-mix ka dun sa buong lasa. Explode yung Di ba umihitulo mo pagka wala kang kanin? Dito hindi eh. Parang sapat na. Sa bawl lang sapat na. Okay. Tapos dumadali ka pa ng mga dahon. Di ba? Dahon yan, Hindi mo parang Pilipinas, akala ko kambing lang kumakain ito eh. Parang pwede sa tao. Sarap. Pati test talaga. Meron napanood ako sa vlog na eh. Sinabi, dito lang daw yung prutas. Sa Boche ba yun? Sa Boche, bumili kami. Chico, man! Maraming Chico sa atin, di ba? Chico yung binigay. So, pero, masarap. Wala naman problema. First time mo na try na gawing shake, gawing juice, no?